Magandang araw. Ako po si Mark Lester Dirag at ito po ang aking daily devotion. Ano ang kahulugan ng Lord and Savior na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion? Ang Bible verse po ang araw ay galing sa 2 Peter chapter 1 verse 11. Ang sabi po ay, "For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ." Um, ang concept or topic ngayong araw is evangelism. Ang evangelism ay ito yung proclamation of the gospel to unbelievers. Galing ito sa Greek word na evangelizo na ibig sabihin ay to announce good news. Hindi lang ito optional na gawain. Ito ay isang masaya, makabuluhan at banal na tungkulin ng bawat believer. Ang layunin ng evangelism ay hindi lang para maligtas ang mga tao, kundi para ang buong mundo ay mapasailalim ng Lordship ni Kristo. First teaching ngayong araw is, it is international, not merely intellectual. Hindi lang ito tungkol sa pag-memorize ng Bible verses o pagbibigay ng theological facts. Evangelism is incarnational. Ibig sabihin nakikita ito sa paraan ng pamumuhay natin. Dapat makita sa atin si Kristo parang si Jesus nung nandito siya sa lupa. He didn't just preach. He lived among the people. Sa panahon natin ngayon, tayo ang body of Christ. Kaya evangelism means ipakita natin si Kristo through our actions, love, and lifestyle. Ang second teaching is, it is earthward, not merely heavenward. Minsan ang tingin natin sa gospel ay tikit lang papuntang langit. Pero ang tunay na evangelism may epekto dito sa lupa. Dapat binabago nito ang pamilya, komunidad, trabaho at lipunan. Ang karya ng Diyos ay hindi lang naghihintay sa langit. Dapat naramdaman na ito sa paligid natin ngayon. Kaya kung may evangelize tayo, dapat handa rin tayo maging kasangkapan ng pagbabago dito sa mundo. Ang last teaching is, it is about Lordship, not merely about salvation. Ang pinaka-importante, marami ang gustong tanggapin si Jesus bilang Savior, yung magpapatawad ng kasalanan at bibigay ng bagong buhay. Pero hindi lahat handang kilalanin siya bilang Lord, yung masusunod sa lahat ng bahagi ng buhay nila. Evangelism is not just about saving souls. It's about declaring that Jesus is King over all. Sa relationships, sa career, sa finances, sa lahat, si Jesus ang naghahari. Yun lamang.